Ace na naman to na CE5. Sakto natakpan na yung pangalan. CE5 na power amplifier galing, kalimutan ko taga saan si Bossing. Dalawa pinadala dinareto sa akin eh. Itong CE5 and then isa doon si LX. Ay hindi, ABCB37 pala yung isa. Okay, yung issue, maraming sinabi si sir sa akin, hindi ko na matandaan. Basta sabi daw, ako na lang bahala daw dito. Okay, tayo na bahala. Ngayon, ano ba yung unang tinanggal ko na yung takip po. Tinanggal ko na yung takip. Medyo na pa-blanco ako, pasensya na. Tinanggal ko na yung takip para mas mabilis yung video natin. Eh, naka-plug in na yun doon ha. Ayan, tingnan na lang natin kung anong pinaka-problema. Basta para may sinasabi siya na nasa input yata. Merong issue sa input buffer eh. Okay, na natin. Ayun lang, mukhang may problema. Ayaw mag-post start. Tapos yung channel 2 parang channel 1 nagpo-protect. Okay, ayaw mag-start. Baka may nadali na output dito. Ngayon, ayaw mag-start. Try natin muna isa. Tanggalin muna natin to. Pero habang tinatanggal ko ito, shoutout muna kay Bossing. Maraming salamat sir sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin ha. Ayan. Tinanggal ko muna yung channel 1 para malaman natin kung aling side yung may problema. Nakakuan siya ayaw mag-start eh. Okay? Channel 1, tanggal natin. Okay, nag-normal. Channel 1 may problema. Ayan, tinanggal natin channel 1 ha. Channel 2 na iwan, hindi nag-start siya. Ang problema, umiilaw yung signal dito. May problema nga sa input buffer. Ngayon, tanggalin natin yung input ng channel 2. Nawala. May problema nga doon sa may input buffer. Tama nga yung sabi ni sir. Ngayon, balik natin ulit. Meron nga Okay. Ngayon, magpuro tayo ngayon nito. Although pwede natin tanggalin to. Tanggalin natin yung channel 2. Tapos balik natin to. Lalo magapak. Okay. Yan, binalik ko yung channel 1, tinanggal ko yung channel 2. Tingnan natin kung may problema pa din. Okay. Ay, nag-normal Bakit? Goods naman ayaw lang mag-start kanina ng sabay dahil nakabag tayo. But same lang din, umiilaw din yung signal dito. Makita nyo, umiilaw. Bunutin natin. Okay, may problema nga sa may sa may input buffer. Ngayon, balik natin to. Yan, binalik ko. Tapos try natin sukatan ng biasing kung normal siya. Okay. Ayan, nag-start na Ayaw mag-start kanina dahil nakasalpak yung input siguro. Nanggal ko yung input Yan, nanggal ko ito kabilaan. Ngayon, Ano po, yung back pumper? parang baba ng bias niya. Dito, walang bias dito. Meron. Napakababa. Halos na wala pang mabot, hindi pa mabot ng 0.25. Okay, bahala na, diskartehan na lang natin. Kailangan mapatino muna natin yung yung input buffer. Okay, focus tayo sa input buffer. Tanggalin natin muna yung likod nya. Pinaklas ko na yung back panel or input buffer natin. Dating gawi tayo. Pinaklas ko siya ng diretso kasi akala ko talaga may sira talaga dito sa mga parts nya or may mga kinakalawang. Wala naman kinakalawang. Ginawa ko lang is ito, naglagay ako ng contact cleaner. Sana ba? Ito. Laman nito is contact cleaner and then may konting WD-40. Yan, contact cleaner tapos may konting WD-40. Kasi yung laman ng contact cleaner ko, yung bote niya, wala nang hangin, di na makalabas. O yan. Kuha lang natin to, lagyan natin tapos ginalaw-galaw. Kasi minsan, hindi lang minsan, lagi talaga ito na-encounter ko sa mga power amp ngayon. Yung mga switch nila, kapag hindi mo siya nagagalaw-galaw is na-stuck siya.
Okay, lagyan natin yan. Paglagay ko ng langis, wala pa rin, ayaw pa rin tumunog. Ngayon, second move is ininang ko muna yung mga paa ng mga switch. Ayan, ito bridge, phono, stereo sa baba. Tapos ito naman, high pass, low pass ito. Tapos ito, sensitivity. Tapos ito sa taas is grounding. Ayan, ito sa taas. Ayun, nung hininang ko siya, nagkaroon siya ng audio. Ayan, ito ngayon yung isa sa mga maibigay ko na tips. Pwede nyong i-troubleshoot ito na hindi nakakabit sa may mainboard. Ito nga ginawa ko, inihang ko muna ito para safe tayo. Para kung ano man makalabit natin yan is walang puputok. Ito lang. Yung supply lang ng input buffer yung iniwan natin. Tapos mag-inject tayo ng ito yung ko. Ito yung ginawa ko na audio tracer. Ayan, tapos naka 12 volts na adapter. Ito yung speaker na maliit. Ayun. Sana ba? Ito. Okay, oh. Ayan, may supply na yan, ha. Wala lang supply yung sa may power supply natin sa may mainboard. Kumbaga ito lang muna pinagana natin. Tapos, syempre mag-inject tayo ng input dito. Itong, ay wala pala. Teka lang. Naka-play na yung music doon. Tapos, syempre, mag-audio trace tayo. Kailangan naka-plug yung audio tracer natin to. Yan, may audio siya. Dito muna sa may in. Pinaka-in niya talaga. Para malaman natin kung may problema yung socket or wala. Ito. Meron. Channel 1 or channel 2 yan. Ito sa baba yung isa. Meron. Tapos, siyempre, nakakunik yung control dyan. Nakakunik yung control kasi hindi ko pa siya pinag-short. Kasi tingin ko okay naman yung control nito eh. O ito, kailangan bulyo mo siya dito. Yan, bulyo mo siya dito para magkaroon ng resistance dito sa may input. Input-output pala. O dito, tingnan nyo. O, meron, di ba? Meron, yung isa. Parang wala yung isa. Kailangan check natin. Parang wala yung isa eh. Galawin natin dito. Parang walang indicator yung bridge nito eh. Pambira, may problema rin pala yung control. Ito. Galawin natin. Oh, meron eh. Full volume natin. Wala. May problema rin control dito. Pull natin ito sa kabila. Meron dito eh. Ngayon dito, pull natin. Wala, balik natin. 3 o'clock. Meron, may problema yung control dito. Ngayon, working naman na ito eh. Ito. Saan ba yung out? Ito tayo sa input. Meron, no? Meron. Okay na, working na. Balitan pala natin tong control. Although tumutunog siya kapag nasa kwan, hindi siya nakasagad. Pag sinagad mo lang siya is nawawala. Okay na, pinahirapan ako. Meron talaga sa input buffer, mahirap talaga siya gawin. Yan, binikuan lang to, kinuntok cleaner lang natin. Tapos hininang lang, tapos kinalaw-galaw natin. Pambira na yan. Balik natin to. Tapos palitan natin tong control, sabay na siguro. Ano kaya maganda? Maigi pa, sabay na. Okay, i-fix maayos natin ito. And then kung maaari siguro lagyan natin ng fuse to katulad sa mga ginagawa natin sa iba. Naibalik ko na yung input buffer natin. Tapos diretso fix na tayo para diretso yung gawa natin. Ito, binaklas ko na agad to. Kasi mamaya maglagay pa tayo ng fuse dito eh. Talagyan ko ng fuse to para mas matibay siya. Ngayon, ito yung trimmer nyo. Isang channel pa lang muna. Ito lang muna, channel 2. Inuna ko yung channel 2, mamaya na itong channel 1. 501 nito, 500 ohms. Ay hindi, pinalitan na pala nila ito. 103 nakalagay dito ah. Kaya siguro hindi nila mapatino to. Kaya siguro sabi ng kuha na para may problema 103 10k. Tama ba 10k nakalagay?
103, oh 103 nakalagay oh, 103. Hindi na makita gano'n sa camera ko eh. Naka GoPro tayo eh. 103 meaning 10k ito, 10k. Binalitan nga nila yan. Kasi dapat ang nakalagay dyan is 501 lang yan. 501 na trimmer. Siguro pinalitan nila, sinubukan nilang gawin to. Nilagyan siguro ng ibang trimmer, 10k ang nilagay. Ngayon, ito naman yung labasan niya. Kumpara natin ha. Yan, ito. Ito pinix natin. 220 ang nilagay ko ha. 220. Lang, mataas drive yun eh. Ayan o, nasa 0.26 lang. Kung gusto nyo itaas yan, pwede naman. Pero para sa akin tama na yan. Alas magpo 0.3 lang. Pwede na yan. Ito yung kanya oh, yung stock pan, di pa na fix to. Masyadong mababa, diba? Ngayon try nga natin ibalik to. Try ko muna ibalik ito. I-fix ko ng maayos, tapos try natin lagyan ng audio. Naibalik ko na yung kable. Ito lang naman binunot natin eh. Ngayon, tinesting ko lang siya oh. Kaso di ko na ibalik ito, kakabalik ko lang ng input. Kasi kanina, nag-green to dito kapag nakakabit yung input. Ngayon, wala na oh. Ngayon, nawala na. May nakakabit na kanya na. Doon cellphone natin nakakabit pa yung mula kanina. Ngayon, hindi natin ang audio kung meron. Meron na siya oh. Wala lang yung speaker to. Although meron na yan. Yan oh. Diba? Meron na yan. Mag-audio na yan. Okay nga, lagyan nga natin. Haba kasing oras natin kapag ganitong paisa-isa yung testing natin. Okay, may nakakabit na speaker na. O, ayan o. Meron na. Diba? Okay na, tingin ko doon lang sa trimmer na nilagay nila may problema. Ngayon, tanggalin natin tong channel 1. Okay, fix bias na rin natin. Tapos diretso na. Maglalagay ako ng fuse. Sa mga nakapanood na, alam na nila yung kung saan ako naglalagay ng fuse. Dito yan. Negative low rail, positive low rail. Yan, lagyan natin to kabilaan. Ito, nag-fix bias na tayo rin dito. Yan, 501. Same lang din. 10k rin nilagay nila rito. 103. 10k nga. Yan, lagay natin is 220. Red, brown. Tapos, naglagay na tayo ng fuse para mas mabilis yung video natin. Ito. Sa mga gustong gayahin, ito lang diskarte ko. Blue and then pula. Negative low rail and then positive low rail. Ito, negative low rail ito. Ito naman, positive low rail. Yan, pula. Puputulin lang tapos idudugtong lang yung fuse. Diskarte ko lang to ha. Kung meron kayong mas malupit na diskarte, pwede nyo naman i-apply yan. Okay? Same din dito. Yan, positive low rail and then negative low rail. Tapos yung fuse na ginagamit ko dyan ay 15 ampere. 15 ampere ang nilagay natin yung fuse. Ayan, sana nakapagbigay idea tayo. Ngayon, balik natin to. Tapos, try natin lagyan na ng speaker, audio test. Kasi, magpapalit pa tayo ng control. May problema pa tong control na isa oh. Ito yung fuse natin ha. Tali na lang natin mamayain. Tapos kulang na lang dito is tornilyo. Okay, ngayon kung unang testing natin, kapag i-on mo is ayaw mag-start up, mapan yung ilaw, umaharang yung ilaw. Ngayon, oh, yan lang, simple lang siya oh. Simple lang. Hindi na, di ba? Wala na oh. Yun lang sa baka maaring sa trimmer din siguro, yung nilagay nila na trimmer. Tapos may problema pa dun sa may input. Ayun, may nakalagay na ng speaker ito. Ayan, speaker. Tapos merong input na. Naka-stereo mode tayo. Ayan, naka-play na yung cellphone natin doon. Channel 1. Ito ang problema pag pinupull volume.
Pwede naman. Okay. Lakas. Okay na, working na ito. Working na. Yun lang talaga naging problema niya. Ngayon, ano nang mga ginawa natin? Nag-fix bias tayo, nag-add tayo ng fuse, na-repair na natin doon. Palitan yung control naman. Palitan na natin, total andito na to. Tinanggal ko na yung control na luma. Ito, 10K. Yan, 10K rin ito. Ito pinalit natin, oh. Bagong bago yan, ha. Ay, tanggalin ko pala itong cap. Yan. Tanggalin ko yung cap, ililipat ko pala sa dito. Okay? Ayan, oh. Bagong bago yan, ha. Kung sabihin nyo, bago yan. 10K. Okay, hinangin natin, tapos sabay balik. Diretso ulit, testing tayo. Naibalik ko na yung front panel natin. Tinanggal ko na yung cap nya, lagay ko sa isa para may takip siya. Ito yung control nyo. Okay. Tapos naka 20 na tayo, ha. Naka 20 na yan. Wala na sa may bulb. Ayan. Okay. Kung kanina kapag i-full volume mo to is nawawalan siya ng tunog. Mayroon, oh. Nawawalan. Okay na. Dito. Okay. Okay na. Yun lang, pinalitan lang natin yung control. Control lang naman problema niyan kapag yung isasagad mo siya, nawawalan. Kapag sa gitna banda, meron. Hindi minsan kahit na i-off mo yung control, meron pa rin tunog. Nasa volume control ng problema. Palitan mo lang. Ayun. Sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguan lang. Siyempre, sa mga veterano dyan o expert, kuwan lang sa kanila to. Very basic lang sa kanila ito. Yan, kung paano mag-repair ng itong klaseng unit, CE5 na yun nga, yung sabi ni Master, sabi ni Bossing na may problema daw sa input, although mali pala, yung nilagay nila na trimmer is mali. Napakalayo, 10K ang nilagay. 10K ang nilagay nila. Kaya pala kapag ikuha natin may problema yung ilaw. And then yung signal is kumukurap-kurap agad. Tapos sa input buffer ni-repair natin. Kuan lang, contact cleaner lang sa mga switch. Ang contact cleaner lang. Tapos ano pa ba? Ito control pinalitan natin. Yan, fixed bias pala, 220 ang ginamit natin, ha. Yan, sir, from saan ba ito? Kalimutan ko taga saan ito, Basta isend ko na lang yung AB737 mo. Okay na itong C5 mo. Maraming salamat ulit sa pagkakatiwala mo ng unit for ito sa akin. Shop natin 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City. Solid G Electronics Repair Shop. Ayan, Facebook page natin. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow. And then syempre paki-share ng mga video natin sa may Facebook, YouTube channel. So hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then syempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa ating lahat.